And then, ito na pinaka-importante. Ang babaeng mabuti ay, for me, this is so important. She honored her husband, both in public and private. Nako, sorry talaga, ang dami ng babae. Hindi lang po may third party na nakakaalam o fourth party o other party na nakakaalam sa buhay ng asawa mo. Hindi lang nanay mo, tatay mo, mga kapatid mo, in-laws mo. Maraming babae, wala na talagang galang sa kanyang asawa. Kahit yung mga kaopisina, alam nila, alam mo, bakit malungkot si blah blah blah, si A, si B, si C. Ay, nag-away na naman sila ng asawa niya. Bakit daw? Diba sinabi nga niya yung asawa niya babaero daw, yung asawa daw niya madamot, yung asawa daw niya nanununtok. Alam mo ay mga babae talaga, hindi nila kayang i-honor ang kanilang mga asawa. Sis, walang tao na perfect, si kakasali hindi perfect. Kung titingnan mo ang pagkukulang ng asawa mo, talagang marami. Katulad ng napakadaming pagkukulang ni kakasali, katulad ng isang katutak na pagkakamali mo. So could you imagine kung binabakbay ka ng asawa mo sa nanay niya? Could you imagine anong pakiramdam mo kung binabakbay ka ng asawa mo sa mga kaibigan niya? Nasasabihin niya, alam mo, yung asawa ko hindi marunong magluto. Yung asawa ko, tamad. Yung asawa ko, salbahe. Yung asawa ko, walang galang. Yung asawa ko, walgasera. Yung asawa ko, buwisit sa buhay ko. Anong pakiramdam mo? Diba masakit? So, how come na ang isang katuta na babae ngayon na chinichismis nila, no, ang kanilang mga asawa sa ibang tao? Hindi lang sa tatay at nanay niya, o sa nanay at tatay ng asawa niya. Buong madlang people, alam nila kung anong pinagawin nila. Kasi nga, napaka-backbiter. Sa sobrang pagmamarites, pati asawa niya, minamarites niya sa opisina, sa mga kaibigan niya, sa Facebook. Right? Diba? Nagkaroon dito ng malaking issue, no? Naging talk of the town, yung isang babae na winalanghiya niya yung asawa niya. So, ano, tapos mamaya mag-asawa kayo uli? Diba? Kung ako yung lalaki yun, hindi ko na talaga babalikan yung babae yun. Promise. Kung hindi kanya kayang i-honor, no? In public, bakit mo gagawing nanay ng mga anak mo yung ganyang klaseng babae? So, mga kapatid ko, hindi mo kailangan mag-explode. Hindi mo kailangan i-backbite ang asawa mo sa ibang tao. Kung may problema, that's so normal. Walang mag-asawa na walang problema. Walang mag-asawa na walang challenge. Habang kayo ay araw-araw na magkasama kayo, kahit na 30 years na kayo magkasama, the challenges is always there. Ang kailangan mo lang ay sabar. At magagawa mo lang ang pagsasabar kung ikaw ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Don't compare your husband to other men. Huwag mo ikumpara ang asawa mo sa ibang lalaki. Right? Kasi kapag nalaman niya yan, talagang hihiwalayan ka talaga ng asawa mo. Diba? So mga kapatid ko, tingnan natin kung sino ba yung papakasalan ng anak mo. I-check mo, makipagkaibigan ka, kilalanin mo yung ugali ng nanay at tatay niya, ang mga kaibigan niya. Kasi malalaman at malalaman mo talaga yan. Hindi yung 40 doktora o sige 1 million, kasalan na kinabukasan. 40 LPT, 700,000, kasalan na kinabukasan. Walang ganon mga kapatid ko. Right? Kasi, ang pag-aasawa ay forever na relationship. Hindi yan, one time, big time, okay, sige, dahil ikaw ay maganda, happy na tayo. Magkakaanak na tayo ng magagaling at mababait na mga bata. Walang ganon mga kapatid ko. Right? So, mga kapatid ko, para magawa natin ang lahat ng ito mga pinag-uusapan natin, no, para magkaroon ng good women, right? Grateful women na ina-appreciate ka, loving women, right? Mga babae na humbling themselves to their husband, hindi mga bossy, para magkaroon ng babae na nagtitiis at hindi binabakbite ang kanyang asawa sa ibang tao. She should be a godly woman, right? Dapat siya ay may din. Right? Mashallah, napakaganda na doktora siya. Pero marami pong doktora na may takot sa Allah. Marami akong kakilalang gano'n. Marami pong mga lawyer na may takot sa Allah. Marami tayong mga kakilala ng mga teacher na may takot sa Allah. Pero kung i-consider mo lang yung kanyang title at wala yung din at wala yung akhlak, naku talaga, I'm telling you, 100% divorce ang kalalabasan ng iyong kasal. At kawawa pa yung magiging anak ninyo. Diba? So mga takulakan, make sure na godly, may din, righteous women, ang babaeng yan. Kasi kapag nagsasalayan at kilala niya yung Allah, inshallah madali yung pagbabago niyan. Yung mga pagkukulang, slowly, 1 year, magbabago yan, 2 years, and then may magde-develop, 10 years, magiging perfect, ideal na wife, mga takulakan, right? So make sure, mga anak, that you marry good women with a beautiful heart and with a beautiful soul. Right? Nang sa ganun po, walang divorce, may challenge pero ma-overcome at siguradong matagumpay, masaya ang inyong pamilya at higit sa lahat, ang inyong magiging progeny at mga anak ay may mga matakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga may kaalaman na masasabi natin talagang sobrang balanse ang kanilang pamumuhay. May din at may dunya ang sabi ng mga kabataan. So mga takulakan, no, hinihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na i-save ng Allah ang ating ang marriage ng bawat isa sa atin. Hinihiling natin sa Allah na yung mga anak natin, especially me, no, na magkaroon
sila ng mabubuting mga asawa. Hinihiling natin sa Allah na bitawfik ay tawfikan ng Allah ang mga young couple na ayusin ang kanilang pag-uugali ng sa ganon. Instead na i-blame mo yung asawa mo na marami siyang pagkukulang, why don't you check yourself first kung ikaw ay isang ideal na wife nang sa ganon po ay magbago naman ang ihip ng hangin. After all, wala naman po talagang perfecto habang tayo ay nabubuhay. Through our experience and our learning process, lahat ng bagay ay pwedeng magbago. Lalong-lalo na po kapag ang pagbabago ay mag-uumpisa sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa ating mga sala, sa pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam at pagkakaroon ng right circle of friend na may mga takot sa Allah. Everything will be changed and everything will be fine. So, pakishare po ang ating live. Walilay tawfiq walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.